Isa sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Diretso sa mga naglalagab live na balita mga sama, isa nasoy sa magkahiwalay na sunog na naitala ngayong unang araw pa man din ng Fire Prevention Month sa Quezon City. Isang siyam na taong gulang na bata po yung nasawi matapos matrap sa sunog sa may 21st Avenue sa may Cubao kanina madaling araw. Ang biktima ay kinilala si Ana Relano na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Sa pong fire volunteer din ang nasugatan sa insidente na kinilala si Angel Araha, 31 anyos na nahulog naman mula sa bubungan na nasusunog na bahay, habang isang 70 anyos na lola ang nahirapang huminga dahil sa mga kapal na usok. Nabatid na nasa 30 mga bahay na tupok na apoy kung saan nasa 60 families ang naapektuhan. Sa Cagayan de Oro City, tiyatay-abot naman sa may 200,000 piso ang halaga na iniwang pinsala ho ng sunog din sa dalawang palapag na lodging house. Ayon sa may-ari nito, nagsimula ang sunog sa pinapairit na tubig ng isang empleyado. Paalala ng Bureau of Fire Protection ngayong Fire Prevention Month, maging maingat sa mga bagay na po pwedeng pagsimulan po na apoy para hindi mabiktima ng sunog. Sa Taguig City, bigoho sa pag-ibig at hindi droga yung ugat ng pagtangkang pagpapangamatay ng isang lalaking nagpasagasa ho sa tren ng PNR sa bahagi ng Bikutan kaninang umaga. Nakilala ang lalaki sa pangalang Anjo Barriento, 26 anyos at residente ng Barangay Tanyag, Bikutan. Ayon sa kanyang amang si Andres, simula nung makipag-break sa kanyang anak ang kanyang kasintahan noong Pebrero lamang ay hindi na ito makausap ng maayos at parating hong balisa. Sa ngayon na niya, patuloy ang iniobserbahan ngayon sa Taguig Pateros Hospital ang kanyang anak matapos magtamo ng mga sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naglalagablab na mga balita. Ang DFA mga kasama, mangi po magbigay muna ng pahayag sa nangyari na mga putok sa Sabah. May balita si Joyce Adra. Joyce, i-radyo mo. Tumatang ang Department of Foreign Affairs na magbigay ng pahayag kaugnay ng nagaganap na palitan ng putok sa pagitan ng grupo ni Sultan Kiram at ng Malaysian authorities, maging si DFA spokesman Raul Hernandez ay mailap sa pagbibigay ng pahayag o anumang update hinggil sa kalagayan ng iba pang mga Pilipinong naninirahan sa Lahadato. Sinasabing nagsilikas na rin ang ilang mga Pinoy na matagal lang naninirahan malapit sa pinangyayarihan ng bakbakan. Nabatid na may ilang Pinoy Muslim na sa Sabah ang pansamantalang lumika sa mga barong-barong para lamang matiyak na hindi sila madadamay sa tensyon sa Lahadato. Kasama mo sa DFA para sa DZXL 558, Joyce Adra, Tatak RMN. Si De Lima ay pinatawag ho ng Pangulo kaunay sa tensyon na nagaganap sa Sabah. May report si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Matapos na ang pinakuling kaganapan sa Sabah, Malaysia na kung saan ay nagkaroon na ng putukan doon, ay agad na umalis dito sa DOJ si Justice Secretary Laila De Lima. Sa isang ambush interview kay De Lima bago siya umalis, pinatawag umano siya ni Pangulong Aquino. Inaasahan naman na pag-uusapan ng pangyari kanina umaga na kung saan di umano sinimulan na paputukan ng mga Malaysian authorities ang kampo ni Raha Buddha Kiram III na natiling kinukupkop ang mga nasabing isla. Bukod sa pagtungo ngayon sa Malaysian Malacanang para kausapin si Pinoy, ay tumanggi naman magbigay ng mga karagdagan pang detalye sa De Lima kaugnay sa pinakuling kaganapan sa Sabah. Magugulit ang may binuo ng Joint Committee ang DOJ-DILG para imbestigahan ang mga posibleng pananagutan sa batas ang kampo ni Sultana Jamalul Kiram at mga taga-suporta nito. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak RMN. 4,000 biktima po na nagdaang bagyo bibigyan ng trabaho ng DENR. May balita si Silvestre Labay. Rambo, i-radyo mo. Na libong mga residente ng Compostela Valley at Davao Oriental na biktima ng bagyong Pablo ang mabibigyan ng trabaho sa Cars for Work program na ipapatutupad ng Department of Environment Natural Resources o DENR. Ito ay matapos na paglaanan ng DENR ng 229.8 bilyong piso na pondo ang nasabing proyekto para naman sa i-hire ang 4,206 na apektadong residente roon
upang tumulong sa reforestation program sa dalawang lalawigan na rotation ang pag-hire sa mga ito na hahati naman sa 3 batch sa loob ng 2 buwan. Ayon kay Environment Secretary Ramon Pae, na sahod ng tig-229 na piso kada araw na trabaho sa naturang programa na ipapatupad sa ilalim ng National Greening Program kasama ang mga lokal na pamalaan sa Compostela Valley at Davao Oriental. Mahigit 15,000 hektarya naman ng nakalpong kagubatan sa dalawang lalawigan ang target ma-rehabilitate dito kung saan itatanim ang mahigit na 7 milyong seedlings. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558 DZXL. Bulat Palaro. Sama sa Pampalangkasa, nasa Pilipinas po ngayon ang 3-time o ang tatlong dating 3-time world champion si Marco Antonio Barrera. Okay. Talagang tatlo-tatlo ha. Sige lang. Sa Cebu, dumiretso si Barrera kasama ilang kaibigan pumunta sa bahay ng promoter na si Don Antonio Aldeguer. Isa lang pala siya, kala ko 3 world champion nandito sa Pilipinas. 3-time. Yun. Siya lang. Si Marco Antonio Barrera, mga kasama andito sa Pilipinas. Cebu. Ayon sa Mexican boxer, masarap ang kanyang pakiramdam na bumisita siya sa bansa. Kapatid na magiging commentator si Barrera para sa laban ng WBO Light Flyweight Champion Tony Ahas Nietes. WBO Minimum Weight Champion Moises Puentes na gaganapin bukas sa Waterfront Hotel sa Cebu. Okay. DZXL Showbiz Balita. Hello! Hello everybody and everywhere! It's me, Lolly! Recharge ka na. Oo, nakatulog na rin ako. Salamat. Kung di ako nakalusot doon, kung di ako naka-exit, di ako nalunod. Nako! May putok na. Nagkaputokan na kanina. Tingnan mo yan. Thank you, Lord. Di ba? It's me, Lolly, again. I'm back in the Philippines. Yan. On your 1.5. My story today is about... Yan yung hawak mo kanina umaga. Hindi, parang naiba to. Naiba na, okay, sige. It's about yung hindi ho nakapasok na naman sa top 20 ng American Idol Season 225 ang natitirang film natin. Ang pangalan ay si Brian Tadeo. Doon sa sudden death. Alam mo, parang boxing, no? Pero ang yung reality singing competition yan, doon sa inawit niya ho yung New York State of Mind. New York, ha? Ano ba title nun? Ha? New York, hindi, sabi dito New York State of Mind. Okay. Yun ang dito eh. Mali ba to si Merrick? Ha? A New York State of Mind ginawa yan ni Billy Idol. So iba yung baka nasa mind mo, hindi yun New York, di ba? Chinatown, State of Mind, di ba? Hindi yun. Empire State yun. Oo, sa bagay nasa New York din yun, di ba? Iba rin to. Well, remember, kahapon Luz Bimindo rin yung babae, si Jet Jet Hermano na makasama sa top 20. Kabila ho ng maganda niyang kinantang Only Girl in the World ni Rihanna. Well, sabi ni si Bryant, ay okay lang, no hard feelings. Dahil naging masaya naman daw yung kanilang adventure sa American Idol. At hindi biro na mapabilang sa top 40. Lalo na't napakarami ho ng mga sumasali sa audition na yan. Ganun talaga ang sinasabi ng mga natatalo. Hindi yung biro makakuhan ka lang, mapasama sa top 40. Parang ganun na rin yun. Yeah, dapat kinanta mo, Doy. Pusong bato. Yan, di ba? Kasi wala silang mga puso, wala silang awa sa iyo, masyado silang maka-Amerikano. Yan. Ay, sus, Maria Josep. Wag na lang. Sige. So, try your luck
Jack, dito lang sa Pilipinas. Uwi ka na lang. Diyan may videoke contest. Baka sakaling ikaw yung magwawagi ng rice cooker. Thank you, I am Lolly. I love you because you love me hanggang Lunes. Thank Monday. you. Happy weekend, I love Lolly. you all. I am Lolly. Nice to see you back, ha? Yan ang kanta. Magpahinga ka ng maayos, Lolly, ah. Siyempre, ikaw naman. Eh, magsiselos. Punta ka sa sama ngayon. Eto na! Puso bato. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Sa si Earl. That's si Earl. Magandang tanghali mga kasama. Para naman sa ating panghimagas. Balita ko, may bago kang cellphone daw. Wala. Bigay ni Earl. Hindi, wala. Ha? Hindi. Oo. Hindi totoo Kung daw yan. yun touch screen. Diba? Touch screen, ha? Oo, may touchpad. Touchscreen galing Oo. China. Ha? Hindi, galing ka Earl. Okay. Sige na. Para naman sa ating panghimagas, Fire Prevention Month ngayong March mga kasama. Kaya huwag tayong basta-basta maglaro sa apoy. O yan, Earl ha? Earl Saludar. Kailangan mag-ingat tayo sa paggamit ng ating mga appliances sa ating bahay at huwag kakalimutang tanggalin sa saksakan ang mga appliances tulad ng mga plancha at electric fan. Yan. Yung cellphone mo, tinanggal mo na sa charger. Lalo na ang Bago-bago pag-charge ng ating gadgets at cellphones. Yan, iba. Oh, yun, Yan, cellphone. Dahil isa rin ito sa mga posibleng maging sanhi ng sunog. Lalo ngayong summer, umiinit na ang panahon kaya huwag na tayo mag-umpisa ng tunay na apoy sa ating pamamahay. Apoy, ha? Oo. At dahil mainit na, tikman na lamang ang mga kakaibang ice cream para hindi uminit ang iyong ulo. Tulad ng spaghetti and cheese ice cream flavor ng isang ice cream parlor sa Lares, Puerto Rico. Paparinig, Earl, ha? Kakaiba tong ice cream na to, ah. Spaghetti. Spaghetti and cheese ice cream. Meron tayo dito. Spaghetti and cheese? Hindi. Ice Mas cream? makuan pa. Ano yung, saan gawa yun? Mga ice cream dito sa Pinas? Mas matindi pa dyan. Anong ice cream? Ice... Gelato? Hindi. Masyado na social yun. Oo, sa atin Yung diba? ano. Dirty yung, ice cream na kami. dirty ice cream. May mga flavor. Sa Luneta, meron. Flavor na itlog ng buhaya. Meron. Di ba? Yan. Sa Bohol, meron nga, di ba, yung mga Ano? honey ice cream. Ah. Mga Na itlog ng buhaya. Oh. Itlog ng... itlog ng... Luya ice cream. May luya ice cream. Diba? May durian ice Oh, cream. diba? Ayun. Dami sa atin dito. At yan po ang balitang panghimagas kay Talo na naman DZXL Sinwon, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak, Armen. Chiriri ko pa kinikri. Salamat sa'yo, PBM. Naglalagablab na mga balita. Sarap pang ice cream, ano? Sarap, summer na eh. Happy listening Ice lang. cream. Thank you kay Ma'am Joanne Maglipon ng Yes Magazine. Yes. Kay RB, thank you. At bukas pala may malaking diskwento sa mga gamot. May free check-up ang Lunas Kalusugan alas 9 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon dito sa studio sa DZXL. Pwede ko kayong tumawag for appointment 514-4597. Paano mga kasama? Ingat lang sa date nyo today, ha? Diretso po mga naglalagablab na balitang Tatak RMN na yun napakinggan sa DCXL 558. Ngayong tanghali ho ng Biyernes, 1 ng Marso, ang 1 ng Marso 2013. Yan. Pag maglalaro ng posporo, Yan. Fire prevention ha. kasama nyo po servisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. At from the city of Zambo, El Dioceles Primo Hermano, Weng de la Kami Peña. po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Sa